卡托板，调直座椅靠背，系好安全带。Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to the Pudong International Airport in Shanghai, China. What's up guys? Welcome back to our channel. Welcome back sa channel ng mga nagiging influencer lang kapag may gala. So ayun, nandito na tayo sa Pudong International Airport, Terminal 2. Palagay ko alam nyo na kung saan tayo pupunta. Nakita nyo na sa title natin, tsaka sa thumbnail natin. So andito na kami guys sa Pudong. And sobrang smooth lang din dito. Pero bago yun, sabihin ko muna din kung ano yung mga ginawa namin kanina sa airport sa Philippines. Pasadahan lang natin kasi medyo madami na rin naman tayong video pagdating sa airport sa Philippines. So una, basta pagkapasok doon, magbabayad muna tayo ng travel tax. So nga pala, ang update, kailangan mo muna magbayad ng travel tax bago ka makapag-fill up ng e-travel. So take note of that. So yun lang naman yung naiba. After ng e-travel, punta tayo sa check-in counter, kuha tayo ng boarding pass. Actually, hindi na tinimbang yung namin, baggage namin, nakakagulat. Pero hindi naman kami palagay ko sumobra kasi may timbangan kami. And ayun nga pala, salamat sa sa Cebu Pac. Kasi na-rebook yung namin, yung flight namin. Kasi dapat nga last week pa to. Kaso nagkakasakit din yung kuya nyo. Na-rebook yung flight namin. Last week kasi, yun nga, anniversary namin mag-asawa. So, ni-rebook ng Sebpac yung namin, yung flight namin today, na wala kaming binabayaran. Yan. Basta hindi namin sure kung magkano yung rebooking fee, pero alam ko meron. So far, ang hiningi lang sa amin is medical cert. Kaya, i-book yung namin, flight namin. And umabot naman yung visa namin kasi single entry lang. Tapos after nun, syempre immigration. Wala naman din masyadong tinanong sa amin sa immigration kanina kung ano yung trabaho, kung kailan babalik, yun lang. So mabilis lang naman, ganun pa rin naman. Then after na immigration, security check. Then after nun, sa boarding gate na. So ayun, ang flight natin today is 8:15 PM. So medyo gabi na siya. Tapos 3 hours ang biyahe papunta dito sa Pudong o sa Shanghai. Wala namang difference yung oras, same naman sa atin. Kung ano yung oras sa atin, yun din yung oras dito. Sakto din, saktong 3 oras. Kasi parang nakalipad kami mga 8:30 na no? Ay, nga pala, bago kami mag-boarding pala, ang isang experience na-experience namin ngayon, sumakay muna kami ng bus bago kami sumakay doon sa pinaka-airplane. First time namin kasi mag-Cebu Pac, kaya na-shock ako personally na may ganun pala. So, pagkababa namin ng Pudong, naglakad muna kami ng mahaba. Yung bandang dulo nun, fingerprint scanning. So, in-scan lang yung fingerprint namin. Ito, pakita ko kung ano yung itsura niyan. Tapos, after that, immigration. So, siguro dahil nga short stop sila, konti na lang yung mga immigration officer. Kaya hindi na natupad yung ABC. Ito yung ABC, mapakita ko sa inyo. Kasi 'di ba dapat si kami kasi first time Pero pinapila na kami ng immigration officer sa letter A. So depende yan, siguro sundin niyo na lang kung ano yung ka-assign sa inyo kung if ever na first time niyo dito sa Shanghai. Ganun lang din, pinakita lang namin yung arrival card na binigay ng Cebu Pac. So binigay nila yon doon na sa mismong airplane, tapos pinilapan lang namin. Tinignan lang din ng immigration officer, tapos tinignan niya yung visa namin, tinignan yung passport, nagtanong lang sa akin kung sa Shanghai lang daw ba, tapos kung ilang days, tapos saan mag-i-stay. Ang bilis lang talaga. After nun, parang literal na dumaan lang kami sa customs, hindi naman kami hinarang, pinadaan lang kami ng immigration officer or yung customs officer. Tapos ayun na, nandun na kami sa sa arrival area sa Pudong. Doon sa arrival area guys, nandun yung Starbucks, meron ding Popeyes doon, meron ding Family Mart, tapos nandun din yung ATM. So doon kayo pwede mag-withdraw. Kami nag-withdraw lang kami ng 100 yuan. So by the way, ang conversion ng pera natin sa pera nila is 7 or 8, pero most likely 8 pesos. 1 yuan la 8 pesos natin. Kaya ang ginawa namin, ayun, 100 yuan lang muna yung withdraw namin. And kung paano kami nag-withdraw, ganito lang siya. Paano mag-withdraw? Ganun lang din. So, insert natin yung card natin. English. Enter PIN.
So, savings. Withdrawal. Ayun, napakadali lang. Processing. Ayun na siya. Nakita na 100. Oh, yun lang pera natin eh. Main menu. Return card. Easy. Ganyan lang po kadali mag-withdraw. Sobrang dali. Dito to banda dun sa ano, katabi ng international service. Ayan. Tapos ayun yung labasan. Bilis lang. Meron pa dito ibang ATM. Yan. Tapos, after namin mag-withdraw, yan, syempre nilibot lang muna namin din yung area pero wala naman din kami masyado nang ginawa dun kasi kumain na rin naman kami. Dahil nga alas 12 na nun, wala nang mga train station, wala na ring maglev. Kaya nag-decide na kami to take a DD. So, yung DD is ride-hailing app ng Shanghai or ng China. O meron din naman sa ibang sa ibang country. Pero parang sa madaling salita, yun yung Grab nila. Ayan, DD yung tawag. So, ang biyahe natin mula Pudong Airport papunta dito sa inn natin is 45 minutes lang. And siguro ang mako-comment ko lang talaga dun sa DD na na sasakyan is amoy sigarilyo. And pagkadating talaga namin dito, may yung air or yung hangin. Okay naman, pero hindi siya talaga ganun kalinis tulad ng Japan. So basta may amoy sigarilyo talaga eh. So yun din yung sabi sa mga discussion sa mga group eh. So pagkapasok namin ng kotse dun sa DD, amoy sigarilyo. Pero ayun, okay naman, ang bilis naman. Walang hams-hams kay kuya. Tapos ayun, 45 minutes sakto lang nakarating kami dito and ayun, nandito na kami sa inn natin. So by the way, eto pakita ko muna yung natin, room tour bago magulo. So by the way, ang hotel namin ngayon is inn lang siya pero dito siya sa Jinjiang Inn. Okay. Sa East Nanjing Road. So sa kahabaan nito, nandito yung inn namin. So far naman, napili namin to because ito na rin yung nakasale na nakita namin. And ang perks nito or sabihin natin, ang maganda dito sa hotel na to, may pre-breakfast siya bukas. So, yun, talagang kasama yun sa binayaran namin. Salamat. Yes. 4. It's not talking, so I don't know. Let's go. Sige, buksan mo. Okay lang. Let's go!
Kim Jong-un. Internet, tubig, TV, aircon, ayan. Tapos may mesa. Tapos upuan. Basurahan. Saksakan din dito. Kasi ito yung pinaka-bedroom niya. Laki, no? Okay. Saksakan din dito. Sneakers. Hanger. Ito bolt to eh. Ayan, storage bolt. Mirror. Ito yung CR. Yan. Ay, laki ah. Shower area. Ito yung laboratory. Blower, hair blower. Tapos dalawang baso. Tsaka mirror. Then towels. Tapos yung pinaka toilet bowl niya. Exhaust dun. Tapos ilaw. Medyo saksakan. Okay, so ayan. So yung yung pinaka full room tour natin, so gagawin ko na lang siya sa last vlog natin or sa last day na vlog natin. Okay guys, so medyo anong oras na rin kasi at pagod na kami and naantok na rin ako. So tapusin ko na muna siguro yung video na to. So again, kung meron kayong question, meron kayong violent reaction, comment down below. And kahit short trip to, feeling ko may mga matututunan tayo dito sa vlog natin, sa vlogs natin. So kung may question kayo, again, comment down below. And yun lang muna. Salamat sa pagtambay. Don't forget to like and subscribe our channel. And share nyo na rin. So most especially dun sa mga nagpaplano din mag-Shanghai. Yun lang guys, no? See you on the next vlog. Yun lang. Peace.